Shoot, mare, ganito na pala ang bagong pagtimpla ng tang. Nilalagay muna sa bote bago isisindihan. Sinisipon nga ako kaya nagtimpla muna ako ng kalamansi juice. Alcohol nga lang ang panimpla at inaapoyan. December 31 na nga ng umaga at samahan nyo nga ako sa ganap ko ngayong araw. Pag uwi ko nga ng umaga ay tinanong ko si bakla kung anong ganap niya ngayong araw. At heto nga at ngayon pa lang siya gagawa ng prosperity bowl. Sabi ko nga sa'yo at wag ka nang gumawa ng prosperity bowl at hindi nga yan kakasya sa mangkok natin. Hindi mo na nga kailangan ng 12 pirasong itlog dahil may dalawa ka nang itlog taon-taon. Kulay brown nga lang at hindi puti. Mas maswerte nga yun dahil kambal itlog nga. Charot! Shoota ka, hindi mo man lang nilinis ang lamesa mo bago mo ginawa ang prosperity egg. Kung hindi ka talaga syunga, kailan pa naging prosperity egg ang prosperity bowl? Alam ko ang stress ka pero wag na wag mo ang tutunggain yung alcohol na nakatayo dyan sa lamesa mo. Kung stress ka nga ay pwede naman natin yung idaan sa mabuting usapan. Kaso bago nga tayo magpuro-puro ay parang gusto kong unahin to si Miss Pitiliante. Bago ngayon sa pandinig ko at Miss Jean Bilog lang naman ang alam ko. Alam ko nga marami ka ng pinoproblema kaya ako na ang magbubukas ng gin para sa'yo. Willing naman nga akong makinig ng mga kwento mo basta merong nakatayo sa gitna. This is for your own good naman nga mare para may maibibigay nga akong payo sa'yo. Shoota ka, kabud ka na lang nag-English, hindi ka palasing. Dalandan nga ang pinabili ko dahil nga sinisipon ako. Magkakalamansi juice nga muna ako at ganito nga ang tamang pagtimpla. Alcohol nga ang gamit at kailangang apuyan. O bakit ka mo? Dahil pareho nga yung antibacteria. Charot! Wala talaga sa plano ko ang uminom ngayon dahil nga puyat at pagod pa ako. Mare, hindi naman ako na-inform na bawal na palang magbiro ngayon dahil kabud na lang akong inabutan ng gin. Wala na nga akong nagawa kaya heto pinasipol ko na lang ang bote ng gin. Mare, akala mo talaga manginginom. Isang bote ka lang naman ay bagsak ka na. Hindi nga ito ang brand ko dahil mabilis nga ako itong mapabagsak. Huwag nga lang ako ang magiging tanggera nyo at tsak may dayaan talagang magaganap. Charot, tiki-tiki nga lang ang iinumin ko at hindi nga tayo pwedeng malasing. Mare, nagbibiro lang naman ako, kabud ka na lang nag-shot puno. At ganito naman nga ang tagay pag gusto mong mapataob ang kainuman mo. Charot, alam ko namang problemado ka at alak na alak kaya mo na yan. Sa pandaraya mo nga ay ikaw pa rin ang umuwing talunan. Pagkagising ko nga ng gabi ay heto nag-asikaso na ako para pumasok. Habang kayo nga ay kumakain ng ubas sa ilalim ng lamesa ay ako heto at sasalubungin ng bagong taon sa trabaho. Bago nga ako umalis ay niligpit ko muna itong higaan. Nakakalungkot mang isipin na hindi ko nga mai-enjoy ang bagong taon ay wala nga akong magagawa dahil ganun talaga ang full-time employees. Ganun talaga ang reality na kailangan mong magsakripisyo at kailangan mong magtiis. Habang naghihintay nga ako ng masasakyan ay hindi ko maiwasang mainggit sa mga pamilyang nagsiselebrate ng bagong taon. Ganun talaga tayong mga empleyado, lahat titiisin natin para sa maliit na sahod. Kahit minsan madami na ngang toxic sa trabaho mo ay kailangan mo pa rin silang pakisamahan ng maayos para lang sa sahod. Dahil sa panahon ngayon mas importante na ang kalam ng sikmura kaysa pairalin mo ang mataas na pride. Dahil hindi ka nga mapapakain ng pride mo na yan mare. Lalo na sa panahon ngayon ay lahat na lang tumataas. Dahil ngayon nga ay kung gaano kabilis tumaas ang bilihin, gano'n naman kabagal tumaas ang sahod. Sa mga oras nga na ito ay malapit na nga nating salubungin ang bagong taon. Sa maghapon nga lang ay halos ubos na rin ang paninda namin dyan dahil sa sobrang dami nga ng tao. Kaya sobrang nakakapagod din talaga yung araw na yan. Kaya kung ikaw nga isang empleyado ay tsak na alam mo rin yung pakiramdam ng mapagod ng sobra. Pero pagdating nga sa iba ay puro na lang kamalian mo ang nakikita nila. Dahil minsan nga ay mas nakikita pa nila yung mga mali mong nagagawa kaysa mga mabuti mong nagawa. Pero dahil yun nga ang reality ng buhay ay wala tayong magagawa kundi tanggapin na lang ang katotohanan. Kaya mari kung ano nga ang nagpapasaya sa'yo ay gawin mo. Kaya wag mo nga pipilitin ang sarili mo na kayanin ng isang bagay kung hindi mo naman kaya para lang masatisfied sa paningin ng iba. Dahil hindi mo naman nga kailangan ng validation galing sa kanila. Dahil sa 1,000 mo nga nagawang tama ay isang pagkakamali mo lang ang makikita nila. O siya, masyado na ako naglabas ng sama ng loob sa inyo. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye!